Magandang araw po Sir Jess, at sa lahat ng nakikinig sa inyo pong channel, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako nga po pala si Rafael, at katulad po ng ibang nagbahagi ng kanilang mga kwento sa inyo pong channel, ay meron din po akong kwentong gustong ibahagi sa inyo. At upang lubos po ninyong maunawaan ang lahat, narito po ang umpisa ng aking kwento. Sir Jess, napakinggan ko po ang inyong kwentong upload sa inyo pong channel na inyo pong pinamagatang Inggit, Kulam versus Barang. Napabilib po ako sa ganda ng kwentong yon, at yun din po ang naging paraan upang buksan ko ang description box ng bidyong yon, at doon ko po nakita ang inyo pong email address upang aking ipadala ang kwento ng buhay ni Mang Torko, ang kinatatakutang kriminal sa lugar ng Visayas noon, taong 1950 Sir Jess, nang mangyari ang kwentong ito ng buhay ni Mang Torko. Sa probinsya ng Visayas ay nag-iisang anak lamang itong si Mang Torko, at ang kanyang mga magulang ay sina Aling Pasing at Mang Teodoro. Talagang masasabing lumaki sa magulong pamilya itong si Mang Torko. Palagi kasing nagtatalo at nag-aaway ang kanyang ama't ina sa mga maliliit na mga walang kwentang bagay, at iyon ang kanyang kinamulatan. Pareho kasing nalulong sa kani-kanilang mga bisyo ang kanyang mga magulang, natutong uminom, magsugal, magsabong at mambabae o tumikim ng ibang putahe. Itong ama ni Mang Torko at ang kanya namang ina ay natutong mangutang ng pera sa kung saan-saan upang may maibili ng lahat ng kanyang mga luho o kapretso, at pagminsan ay nagpapatikim din ito o nagbibigay din ang kanyang ina ng panandaliang aliw o ligaya sa mga taong alam niyang may pera. Kapalit naman noon ay ang pirang kabayaran sa bawat ginagawang paggalugad sa kanyang katawan. Nawalan sila ng panahon, oras at pagmamahal sa kanilang nag-iisang anak na si Mang Torko. Sa kanyang edad noon na 7 o 8 taong gulang ay ang araw-araw at walang sablay na pagtatalo at nauuwi sa sakitan sa bawat isa ang kanyang palaging nakikita sa kanyang mga magulang. Dahilan yon Sir Jess upang sila ay maging sikat sa kanilang lugar na pamilyang walang patutunguhan at walang respeto sa isa't isa, mga taong imoral. At totoo nga Sir Jess na kapag kapalaging nagtatalo at nagbubulyawan ang mag-asaway, ang unang-unang napapahiya at naaapektuhan ay ang kanilang mga mismong mga anak. Kagaya na lamang ni Mang Torko, siya ay palaging binubuli ng kanyang mga kaklase sa tuwing siya'y papasok sa kanilang paaralan, na nang tumagal, ayon din ang naging dahilan ng biglaan niyang pagtigil sa paaralan. Subalit, ni hindi man lang siya pinilit at pinayuhan ng kanyang mga magulang na parang wala silang pakialam sa kanya. Madalas din siyang umuuwing walang laman ang mga kaldero o walang makain sa kanilang misa. Mga walang kwentang mga magulang, masama mang humusga ng kapwa Sir Jess. Ngunit, iyon ang tingin ko sa kanyang mga magulang dahil sa mga ipinakikitang yon ng kanyang mga magulang ay nagpasya na nga si Mang Torko na siya'y lumayas at iwan ang kanyang mga magulang. Noong tumungtong na siya sa edad na 16, nagpalaboy-laboy siya sa lansangan sa kanilang bayan. Para sa kanya, higit na mas mainam na yon kaysa palagi na lamang yon ang kanyang nakikita sa kanyang mga tumatandang paorong na mga magulang niya. Sa edad niyang 16 ay masasabi talagang isa itong malaking tao si Mang Torko. Nagmana ito sa kanyang amang si Mang Teodoro. Meron siyang matikas na pangangatawan at mga bato-batong kalamnan hanggang sa siya'y namasukan bilang isang stay-in sa isang junk shop. Subalit, hindi niya inaasahang parehong istrikto at masungit ang kanyang mag-asawang amo, na kahit pa'y maayos naman nilang ginagawa ang kanilang mga obligasyon bilang mga boy sa naturang junk shop,
ay nakakatanggap sila ng palagian at mayat mayang sermon sa kanila, at doon ay nagsimulang umusbong ang ugaling hindi maganda sa katauhan ng nooy binatang si Mang Turco. Sa tindi ng kahihiyang kanyang natatanggap sa mag-asawang amo sa mismong harapan ng maraming tao, hindi na niya napigilan pang ilabas ang nooy naglalagablab na puot at galit na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Palihim niyang pinagmasdan at pinag-aralan ang bawat kilos ng mag-asawang amo, at nang siya'y nabigyan ng isang magandang pagkakataon ay walang kahirap-hirap at walang pagdadalawang isip niyang pinatay ang mga ito sa mismong silid pahingahan ng kanyang mga amo. Dahil sa bawat ingay at sirmong kanyang natatanggap sa kanila, paunti-unting nanunumbalik at nananariwa sa kanyang isip ang kanyang nakaraan, ang kanyang buhay. Sa piling ng kanyang mga magugulong mga magulang, binasalan niya at ibinaon sa bibig ng mga bungangera at bungangerong kanyang dalawang amo ang kinakalawang na isang may kahabaang tubo. Kanya itong ipinasok sa bibig ng kanyang dalawang amo at inundayan niya ng sunod-sunod na saksak sa kanilang katawan galing sa kutsilyong kanyang nakita sa kanilang mismong kusina. At hindi na nga nila nagawa pang makasigaw dahil sa dami ng saksak sa kanilang mga katawan, nanganat sa kanilang sahig at nagtilamsikan sa dingding ng kanilang silid-tulugan ang kanilang mga preska at sariwang dugo. Isang taong puno ng galit ang hitsura, gigil na gigil at nanlilisik ang mga mata na puno ng bahid ng dugo. Ang buong hitsura, ang mukhang kanilang nakitang may hawak na kutsilyong tigmak ng dugong galing sa kanilang mga katawan, ang kanilang huling nakita bago sila tuluyang binawian ng buhay. Mabilis na binuksan ni Mang Turco ang pintuan ng kanilang silid. Bitbit ang kutsilyong ginamit niya sa pagpaslang sa kanila at tinahak niya ang lababo upang hugasan niya ang mga dugong nasa kanyang kamay, sa kanyang hitsura at maging sa kutsilyong hawak-hawak niya. At pagkatapos ay nagpalit siya ng kasuotang pang-itaas at maging pang-ibaba. At nang mismong gabing yon, tumakas siya sa lugar ng pinangyarihan. Dala ang kutsilyo at perang kinuha niya sa lalagyan ng pera ng mag-asawang kanyang pinatay. Kinakabahan may sumuot-suot siya ng mismong gabing yon sa mga makikipot na mga eskinita hanggang sa siya ay makalabas at makarating sa isang malapad na kalsadang dinaraanan na ng mga sasakyan. Pasimple at parang walang krimeng ginawa habang siya ay naglalakad sa gilid ng daan at nag-aabang siya ng sasakyan na maaari niyang masakyan papalayo sa lugar ng kanyang mga amo. Bigla na lamang tumigil sa mismong harapan niya ang isang pampasahirong bus. Bumukas ang pintuan ng nasabing bus, kung kaya't mabilis na siyang sumakay doon. Boss, saan po bang baba niyo? At nang kayo po ay aking matikitan, pagtanong sa kanya ng konduktor ng bus. Sasabihin ko na lang sa'yo kung saan ko ibig bumaba. Seryosong sagot niya sa nasabing konduktor. Napakamot ng ulo ang naturang konduktor na parang ito'y naiinis sa kanya. Hay nako boss, hindi po kasi pwede ang ganyan sapagkat kinakailangan kong malaman kung ilang kilometers ang layo ng pinanggalingan mo sa lugar na iyong pupuntahan. Anak naman ang tinapa. Gigil na pagkakasabi sa kanya ng naturang konduktor. Pagkuway, tinitigan siya ni Mang Turco ng makahulugan at parang nambabanta habang kasalukuyang tumatakbo ang nasabing bus. Dahil doon, Sir Jess, ay sa kanilang direksyon na baling ang paningin ng iba pang mga pasahero ng bus. Naalarma ang mga ito na baka magkaroon ng komosyon sa pagitan nilang dalawa. Hayaan mo na lang siya, boy, para wala ng gulo. Baka tayo ay madisgrasya pa sa daan. Ang pasigaw na wika ng driver ng bus sa nasabing konduktor habang abalang-abala ito sa pagmamaniho. Kamot ulo at pailing-iling namang sumunod at lumapit sa kanya ang konduktor ng bus. Ngunit
Rinig na rinig ni Mang Turco kung paanong sinabi nito sa kanyang katabing driver na siya ay si Raulo, tanga at gago. Muli na namang pinasok ng kasamaan at kadimonyohan ang ulo ni Mang Turco. Ayaw niya sa lahat na siya ay ginagago, iniinsulto at minamaliit ang kanyang pagkatao. Naghintay siya ng pagkakataong isa sa mga pasahero ay bumaba upang doon niya isakatuparan ang masamang planong muli na namang namumuo sa kanyang isipan habang mahigpit ang kanyang pagkakahawak sa puluhan ng kutsilyong nakapailalim sa kanyang suot na itim na damit. Nagngingit-ngit at siya'y nanggigigil sa galit sa tuwing nakikita niyang nakangisi ang naturang konduktor na animoy. Na animoy may demonyong nag-uutos sa kanyang kaloob-looban ng kanyang pagkatao at nagsasabing kitlan niya ng buhay ang nasabing konduktor. Ilang oras pa ang lumipas. Sa ganap na 2:00 ng madaling araw, bilog na bilog ang buwan, kung kaya't naaaninag niya ang mga pailang-ilang mga kabahayan, mga talahib at mga puno sa gilid ng daan mula sa loob ng bus. Para! At dito na lamang ako! Bababa! Pasigaw na pagkakasabi ng isang mama sa naturang konduktor at driver ng bus habang ito'y makikita ng nakatayo na at nakasaklay na sa kanyang balikat ang isang may kalakihang bag at sa kaliwang kamay nito'y ay meron itong bitbit na isang dibateryang flashlight. Biglang bumukas ang pintuan ng bus at bumaba ng bus ang nasabing mama. Ngunit hindi pa man tuluyang naisasara ng konduktor ang pintuan ng bus ay mabilis siyang nilapitan ni Mang Turco at sunod-sunod siya nitong inundayan ng saksak sa kanyang tagiliran. Bumulwak at tumagas ang kanyang dugo habang iniinda nito ang sakit at biglaang pagkagulat sa ginawa sa kanya ni Mang Turco. At ang huling ginawa ni Mang Turco sa kanya ay kanya itong ginilitan ng leeg bago niya ito binitawan at habol-habol na ng konduktor ang kanyang hininga. Nagsigawan na ang lahat ng mga pasahero sa sindak at takot. Sa krimeng mismong nasaksihan nilang lahat, tumayo ang driver at meron itong dinukot sa ilalim ng kanyang upuan. Isa itong revolver o isang baril. Kanya itong ikinasa at akma na sana niya itong ipuputok kay Mang Turco. Ngunit sa laki ni Mang Turco ay nagmistula itong papel na ginayumos. Sunod-sunod siyang pinatamaan ng sipa ni Mang Turco. Inagaw niya ang baril ng driver at sa mismong driver niya ito ipinutok. 3 putok ang tumama sa kanyang katawan na siyang kumitil sa kanyang buhay. Bumaba ng mabilis si Mang Turco sa bus at nagpalingalinga sa labas hanggang sa nakita niyang kumakaripas ng takbo ang mamang naunang bumaba ng bus. At hindi pa ito nakakalayo kung kaya't hinabol ito ni Mang Turco. Binaybay ng mama ang daan papuntang pilapil ng palayan kung saan sa dulo noon ay may mga nakikita siyang mga kabahayan at mga liwanag galing sa mga gasera. Kinakabahang tumatakbo palayo sa kanya ang nasabing mama upang isalba ang kanyang buhay sa taong isa ng kriminal na si Mang Turco. Hanggang sa bigla na lamang itong napasubsob at kumalat ang kanyang dugo sa lupa na nagmumula sa kanyang ulong. Wala ng palya ang pag-agos ng dugo sa dahilang siya pala'y inasinta ni Mang Turco ng isang batong kasing laki ng kanyang kamao. Nagpalingalinga sa paligid si Mang Turco kung meron bang mga taong nakakita sa kanyang krimeng ginawa at ng kanyang matiyak na wala na isang taong naroon ay mabilis niyang kinuha ang bag ng naturang mama at kanyang isinaklay sa kanyang 2 balikat. Kinuha niya ang dalang flashlight nito at kanya pang dinukot-dukot ang bawat bulsa ng suot nitong pantalon hanggang sa may nahawakan siyang perang papel. Isinilid niya ito sa kanyang bulsa bago siya nakarinig ng busina galing sa serbis ng mga pulis at patungo ang mga ito sa bus na kanyang sinakyan. Mabilis siyang tumakbo papuntang Kakahuyan upang doon magtago at magpalipas ng gabi.
Wala ng direksyon ang kanyang mga paa hanggang sa siya ay makakita ng isang nag-iisang kubo katabi ng lukaran sa may parting mga niyugan at pailang-ilang mga kakahuyan. Pinagalan niya ang kanyang ginagawang pagtakbo at naging maingat siya sa bawat kilos na kanyang ginagawa. Pansamantala niyang pinatay ang liwanag ng kanyang dalang flashlight. Sa kamarahan niyang nilapitan ang nasabing kubong may pailan-ilang liwanag. Galing sa gasera ang kanyang nakikitang tumatagos sa bawat siwang ng dingding na gawa sa pinagdikit-dikit at biniak-biak na kawayan. Hindi pa man siya nakalalapit doon, may narinig na siyang mga pag-angil at bigla ang pagkahol ng dalawang aso. Nataranta siya at hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Lalo na't papalapit na sa kanya ang dalawang agresibong mga aso nang biglang, Douglas! Tagpe! Huwag niyo siyang sasaktan! Parito kayong dalawa't may pagkain pa rito! Dinig niyang boses galing sa isang matandang lalaking nasa labas ng pintuan ng kubo. May dala itong flashlight at nakatutok sa dalawang aso at kay Mang Turko na nooy. Pawisan na ang noo sa tindi ng pagkagulat. Pagkuway naging bahag ang buntot ng naturang dalawang aso. Habang ito'y marahang papalapit na sa kanilang among matanda, nakita pa niyang dinila-dilaan ng mga ito ang tuhod ng naturang matanda bago nila nilantakan ang pagkaing bigay sa kanila ng matanda. Iho, huwag ka nang matakot. Ligtas ka na. Pagpasensyahan mo na itong aking dalawang alagang mga aso. Masyadong matapang. Hay, tumayo ka na riyan. At halika't pumasok tayo sa loob ng aming kubo. Wika sa kanya ng matanda kung saan ni hindi man lang ito kinabakasan ng pag-aalala at takot sa kanya. Mabilis siyang tumayo at pasimple niyang inilagay sa loob ng baga ang kutsilyo at baril na kanyang hawak noon. Dahan-dahan at palingalinga pa siya sa paligid habang sinusundan niya ang matandang lalaki. Papasok sa loob ng kubo, isang matandang babae at nakahiga sa papag ng kubo. Payat at nanlalagas na ang mga buhok, kulubot na ang balat na mayroong mga sugat na nagnanaknak, may mga nana at may mga insekto at mga bulating nakikita niyang lumalabas sa kanyang katawan at naglalaglagan sa sahig ang kanyang nakita. Mga boss, nais ko lamang pong humingi ng pasensya at pasintabi sa lahat po ng mga kumakaing nakikinig sa ating kwento ngayon. Wala itong malay, Sir Jess, at parang ito'y tulog kong titingnan. Larawan ito, Sir Jess, ng matinding kahirapan sa kalagayang kanyang nararamdaman. Ang nga pala, iyo. Ano bang pangalan mo? Paano ka napadpad sa kasulok-sulukan ng gubat na ito? Ang tanong sa kanya ng matanda matapos siya nitong pinaupo sa isang upo ang yari sa kawayan na malapit sa kanilang pinakang kwarto. Tatang, ako po si Torkulas. Torko po, yun po ang aking palayaw. Tatang, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy sa inyo. Tatang, isa po akong taong makasalanan. Katunayan po, meron po akong napaslang, kaya po ako nagtatago sa batas. Ang direkta at walang paligoy-ligoy niyang sambit sa kanya. Ganoon ba, iyo? Kung ganoon, bukas ang aming maliit na kubo para sa mga taong tulad mo. Nga pala, ako si Alfonso at ang babaeng nakaratay na yan ay ang aking asawang si Esmeralda. Sagot sa kanya ng matanda na banaag ng kalungkutan ang kanyang hitsura habang binabanggit niya ang mga katagang iyon. Tatang Alfonso, hindi po ba kayo natatakot sa tulad kong kriminal? Tanong niya sa kanya. Hindi, ho. Dahil hindi ibig sabihing isa kang kriminal ay wala ka ng puso. Iyo, alam kong karamihan sa mga taong tulad mo ay may nakatago pa ring kabutihan sa kaibuturan ng kanyang puso. Nang marinig niyang sabihin yun sa kanya ni Tatang Alfonso, ay nakaramdam siya ng hiya sa kanyang sarili. Higit sa lahat, pakiramdam niya ay magaan ang kanyang loob sa kanya
Siya lang din ang taong unang nagwika sa kanya ng mga katagang yon, ni kahit sa kanyang mga magulang ay kailanmay hindi niya narinig ang mga katagang yon. At nakita niya itong nagtimpla ng 2 tasang mainit na kape at ibinigay nito sa kanya ang isa. Tumito ka na muna, iyo. Hanggang kailan mo gusto? Nasa kasulok-sulukan ng gubat itong tinitirhan namin. Kung kaya't madalang na ang mga taong napapagawi rito. At kung ang inaalala mo ay ang mga alagad ng batas na tumutugi sa'yo, huwag kang mag-alala. Hinding-hindi kita isusuplong sa kanila. Parang kinurot ang kanyang puso at mas lalo pang naantig ang kanyang damdamin sa sinabing yun ng matanda sa kanya. Huli na nang mapansin niyang pumatak na pala ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya lubos maisip na meron pa palang mga taong katulad ni Tatang Alfonsong kaya siyang tanggapin at ituring na tao kesa sa mga taong kakilala niya. Tatang Alfonso, ano po bang nangyari kay Aling Esmeralda? Bakit po ganyan ang kalagayan niya? Ano pong sakit meron siya? At bakit po dito niyo naisipang manirahan sa sulok ng kagubatang ito? Mahabang tanong niya sa matanda. Nagbuntong hininga muna ito bago nagsalitang, Iho, naniniwala ka ba sa mga taong may kaalaman sa dilim? Katulad na lamang ng mga mangkukulam at mga mambabarang. Tanong sa kanya ng matanda. Hindi po, Tatang, dahil hindi pa ako nakakaengkwentro ng isa man sa kanila. Sagot naman ni Mang Turco sa kanya. Pues, maniwala ka sa kanila dahil totoo sila. Sila ang mga taong traidor. Nasabi ko yan, iho. Dahil patalikod sila kung tumira. At kung ikaw ay walang kakayanang sumpain sila, ay mapapahama ka lang. Tatang, papaano? At bakit niyo po nasabing totoo sila? Dahil ang nangyari sa asawa kong si Esme at maging ng iba pa sa baryong ito ay kagagawa ng isang mambabarang, iho. Nang kanyang marinig yon na sinabi sa kanya ng matanday, halos mabitawan niya ang mainit na tasang may kape. Ibig niyong sabihin ay, Oo, iho. Pinarang nila ang aking asawa dahil lamang sa hindi namin sila pinagbigyan sa huling kahilingan nila sa amin. At nauwi yun, iho, sa pambabanta hanggang sa heto na nga, mag-iisang buwan ng ganyan ang asawa kong si Esme. Nalulungkot na pagkakasalaysay sa kanya ng matandang si Tatang Alfonso. Bakit po hindi niyo po agad siya dinala sa hospital o di kaya ipagamot sa mga albularyo? Suhisyon niya pa sa matandang kaharap. Ay, ginawa ko na ang lahat na yan, iho. Pero pinagtawanan lamang kami ng mga bumarang sa kanya. Wala ring makitang ibang sakit ang doktor sa kanya. Higit sa lahat, takot sa kanila. Takot sa kanila lahat ng mga manggagamot o albularyo dito sa amin. Tika lang po, Tatang Alfonso. Sino po ba sila? O yung binabanggit mong bumarang kay Aling Esme? At ano po ba ang mabigat na dahilan kung bakit nila ginawa sa asawa niyo yan? Ang nagtatakang tanong sa kanya ni Mang Turco. Ang mag-asawang si Luciano at Imelda. Sila ang mga kinatatakutang mag-asawang mambabarang dito sa aming lugar. Dito sa lugar na napuntahan mo, iho. Pag nakita mo at nakasalubong mo sila at meron silang hiningi o hiniling sa'yo, ay kinakailangan mo silang pagbigyan. Dahil kung hindi, kamatayan mo ang magiging kapalit. Hindi lang ang asawa ko ang kanilang biniktima, kundi marami pang naunang pinatay ng walang kalaban-laban. Ang mag-asawang kinatatakotang mambabarang na yon at ang dahilan, iho, kung bakit nila binarang ang asawa kong si Esme dahil sa hindi namin sila pinagbigyan makahiram ng pera. Pera lang, iho.
Ang dahilan, makailang beses namin silang pinautang, ngunit sa isang pagtanggi lamang namin sa kanila, ay ganito na ang sinapit ng asawa ko. Gigil na pagkakasabi ni Tatang Alfonso sa kanya. Yun din ang dahilan kung bakit napilitan kaming manirahan dito sa gubat. Dahil yun din ang gustong mangyari ng asawa ko. Bakit naman po hindi niyo ibinigay sa kanila ang kanilang gustong mangyari? Ang tanong niya pang muli sa matanda. Kung ako ang masusunod na iho, yun din sana ang gagawin ko. Kaso, mas pinili ng asawa kong wag silang sundin kahit buhay pa niya ang kapalit noon. Iho, hindi sila Diyos na kinakailangan mong sundin lahat ng gusto nilang mangyari. Sabi ng asawa ko, mamatay man siya, ayos lang. Wag lang maging sunod-sunuran sa kanila. Ganoon po ba, Tatang Alfonso? Ano po ba ang ginawa ng ilang kamag-anakan o pamilya ng kanilang sinalbahe o binarang? Wala po bang naghimagsik sa kanila upang gantihan ang mag-asawang yon? Asar na pagkakatanong niya sa matanda. Meron, iho. Pero kamatayan lang din ang kanilang kinahantungan sa kamay ng mag-asawang mangbabarang na yon. Huling tanong ko na po ito, Tatang Alfonso. Ano ang armas na pwedeng makapigil sa kanila? Seryosong tanong niya sa matanda. Sasagutin na sana siya ng matanda nang biglang kumahol sa labas at umangil na naman ang dalawang alagang aso ng matanda. Ibig lamang sabihin noon, Sir Jess, ay may mga tao sa labas. Madaling araw na. At paunti-unti nang nilalamon ng liwanag ang paligid ng sandaling yon. Tatang Alfonso! Tao po! Magandang araw po, Tatang Alfonso. Mayroon lamang po kami sadya sa inyo, Tatang Alfonso. Boses ng kanilang kapitan na nasa labas ng kanilang kubo. Dahil doon ay nagkatitigan sila ng matanda. Kasunod ay mabilis nitong inalis ang malapad at makapal na sako ng lukad na siyang nagsisilbing sapin sa sahig ng lupang kanilang inaapakan, at nabigla si Mang Turco sa kanyang nasaksihan. Dahil Sir Jess, isa pala itong bukasan, isang basement, at merong hagdan pa ibaba. Pumasok ka na iyo sa loob dahil hindi ka nila maaaring makita. Nag-aalalang pagkakasabi ng matanda sa kanya. Mabilis niya itong sinunod. Pumasok siya sa nasabing butas o underground. Dala ang kanyang baga at inihakbang niya ang kanyang mga paa sa mga naturang baitan. Pagkababa niya ay isang mesa at mga upuan. Ang kanyang nakita doon, at meron din siyang nakitang isang tubong nakapasak sa lupa na siya nagsisilbing dingding ng nasabing basement. Dala ng kuryosidad ay sumilip siya doon at nakita ng kanyang mga mata ang matandang si Mang Alfonso, at kausap nito ang kanilang kapitan kasama ang kanyang 5 mga tanod na pare-parehong mga armado na animoy tutugis ang mga ito ng mga hayop sa gubat. At doon pa lamang pumasok sa isip niyang ang tubong yon ay kumukonekta sa labas ng kubo. Nakita niyang nagpailing-iling si Tatang Alfonso sa kanila habang nagsasalita ito, at inilahad ng kanyang palad ang direksyon ng kanilang kubo. Matapos niyang malagyan ng tali at maitali ang kanilang 2 aso sa katawan ng puno, ay magkakasunod-sunod na ang mga itong pumasok sa kanilang kubo habang bitbit ang kani-kanilang mga baril. Oh, ano Kap? Naniniwala ka na bang wala rito ang tao o kriminal na sinasabi niyo? At saka, kung sakali mang mapadaan siya dito'y, hindi ko siya papayagang saktan ako. At higit sa lahat, Kap, ayokong mag-alaga ng taong kriminal. Dinig niyang pagsisinungaling ng matanda sa kanila. Nagbabaka sakali lamang naman kami, Tatang Alfonso. Mahirap na. Malupit ang taong yon. Dahil sa loob lamang ng isang gabi, ay 5 tao na kaagad ang kanyang napaslang. Nga pala, Tatang Alfonso, sa tulong ng mga pulis, ay kumalat na sa lahat ng mga coastal o baryo ang larawan niya, at kung sino man ang makakakita sa kanya at maituro, patay man o buhay, ay bibigyan ng pabuya ng gobyerno.
patungkol sa kinatatakutang kriminal na si Turkulas Asuncion. Nang marinig niyang sabihin yun ng kapitan kay Tatang Alfonso, ay nakaramdam siya ng matinding kaba at pag-aalala para sa kanyang sarili na baka magpasilaw sa pera si Tatang Alfonso at ituro siya nito sa kanila. Ngunit nagkamali siya, Sir Jess, ng agam-agam dahil... Ganoon ba? Sige, Kap. Huwag kayong mag-alala. Sa oras na makita ko siya rito, kayo mismo ang unang makakaalam. Sa inyo na rin ang pabuya ng gobyerno na sinasabi niyo. Ang sabi sa kanila ni Tatang Alfonso. Bigla na lamang napahinga ng maluwag itong si Mang Turco hanggang sa narinig niyang parang mayroong umungol at boses yun galing sa matandang si Aling Esmeralda. Oh, paano mga iho? Nagising na pala ang asawa kong si Esmeralda. Maiwan ko na kayo't ipaghahanda ko muna siya ng makakain. Sige Tatang Alfonso. Grabe talaga ang ginawang pambabarang nila Tatang Luciano at Aling Imelda kay Aling Isme. Sukdulan na talaga ang kasamaan nila. Patuloy pa rin nakikilala ang kanilang pangalan dito sa ating baryo. Ang mag-asawang kinatatakotang mga mambabarang. Ay nako, sana may dumating na isang ekstranghero dito sa atin na merong lakas ng loob upang patayin silang mag-asawa. Ang mahabang pagkakabigkas ng kapitan sa kanila. Oo nga, Kap, dapat ang katulad nilang mga salot ang pinapatay ng kriminal na yon. Hindi yung mga taong walang kalaban-laban, di ba? Inis namang pagkakasabi ng isang tanod na siya ring pagsang-ayon ng kapitan at ng iba pang mga tanod doon. At ang lahat ng mga katagang yon ay malinaw na narinig ni Mang Turco, kung kaya't bahagya siyang napaisip kung ano kaya kung yon ang gawin niya, lalo na't hindi mawala-wala sa isip niya ang naging kalunos-lunos at kaawa-awang sinapit ng matandang si Aling Esmeralda sa kanila. Paano po, Tatang Alfonso? Mag-iingat po kayo sa kriminal na yon. Pasensya na po at salamat po sa oras. Ang wika ng kapitan bago ang mga ito nagpaalam sa matanda. Siya, mag-iingat kayo at huwag kayong mag-alala. Pag nakita ko ang kriminal na yon, sasabihin ko sa kanyang tudasin niya ang dalawang mambabarang. Ha 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 ha. Pabirong sabi niya pa sa kanila. At nang tuluyan na ngang makalayo ang mga ito sa kanilang kubo, ay mabilis na iniangat at binuksan ni Tatang Alfonso ang nakasaradong bukasan ng underground na kanyang tinakpan ng makapal na sako ng kopra. Iyo, umakyat ka na rito. Nakalayo na sila. Mabilis siyang umakyat sa baitan at nakita niyang marami na namang naglalaglagang mga buhay na uod at mga insekto sa mga sugat ng nahihirapang matandang si Aling Isme. Grabing awa, Sir Jess, ang kanyang nararamdaman sa kanya. Tumutulo na rin ang laway nito at pumapatak sa sahig. Sobra-sobrang sakripisyo at hirap ang kanyang tinamo sa mag-asawang mambabarang dahil lamang sa perang hindi ipinagkaloob sa kanila ni Aling Esmeralda. Nakita niya pang pilit itong sinusubuan ng kanyang asawang si Tatang Alfonso. Sinusubuan niya ito ng lugaw. Hirap na itong magsalita, yung tipong kung titingnay parang malapit na itong bawian ng buhay. Doon nakita at naikumpara ni Mang Turco ang wagas na tunay na pagmamahal ni Tatang Alfonso sa kanyang asawa na taliwas sa kanyang mga magulang. Iho, kumain ka na dyan at mag-almusal ka na. May pagkain dyan sa kusina. Huwag kang mahiya. Meron din ditong ilog kung gusto mong maligo at magbabad sa tubig. Huwag na huwag kang mag-alala, iho. Tandaan mo, sa oras na kumahol ang aking dalawang alagang aso, ay paniguradong may tao. May taong paparating, iho. Uwi ka sa kanya ng matanda, Sir Jess. Nanatili doon si Mang Turco ng ilang linggo sa piling ng dalawang mabubuting mag-asawa. Naging katulong siya at kasakasama sa lahat ng mga gawaing bundok ni Tatang Alfonso, kagaya lamang ng pag-uuling, paglulukad,
at iba pang mga gawain sa bundok, doon niya naranasan ang pagmamahal ng isang magulang sa isang anak na kailanmay hindi niya nakamtan sa kanyang mga totoong mga magulang. Itinuring siyang kaisa-isahang anak ni Tatang Alfonso. Naging saksi si Mang Turco sa lahat ng hirap na dinanas ni Aling Esmeralda sa tuwing siya'y sinasalbahe ng mga salot na mag-asawang mambabarang, at naging maamo na rin sa kanya ang 2 alagang aso ng matandang si Tatang Alfonso, habang siya'y patuloy na pinaghahanap ng mga alagad ng batas at maging ng mga taong gustong makakuha ng pabuya o patong sa kanyang ulo. Isang gabi noon, Sir Jess, habang silang dalawa'y tumutungga ng tuba sa mesang nasa kusina nila Tatang Alfonso, at ang ginawa nilang pulutan ay ang nahuli sa bitag ni Tatang Alfonso na isang malaking bayawak, ay napagkwentuhan nila ang tungkol sa underground na nasa mismong kubo nila Tatang Alfonso. Ang underground na ito, iho, ay gawa pa ng mga ninuno ko noong nakipagdigma sila sa mga Hapon. At kung inaakala mong alam ito ng mga tao sa lugar na ito, nagkakamali ka, iho. Dahil ako lang at ang aming angkan ang nakakaalam nito. Nang binarang ang asawa ko o ang Nanay Esmeralda mo, ay mas pinili na lamang ng Nanay Esmeralda mo na dito kami sa bundok manirahan, at sa mismong underground na ito, pinili kong magtirik ng kubo. Ha 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 ha! At hindi ito alam nila, Kapitan, na may underground dito. Kaya ko sila pinapasok noon dito. Dito na rin. Nais ng Nanay Esme mo ang ilibing siya sa oras na mawala na siya sa mundo. Halong lungkot at saya ang mababanaag sa hitsura ng matandang si Tatang Alfonso habang kanyang binabanggit ang mga katagang yon. Tatay Alfonso, wala po ba kayong alam na paraan kung ano ang lunas upang tuluyang gumaling si Inay Esmeralda at mawala ang barang sa kanyang katawan? Dahil kung meron po, Itay, hayaan niyo po ako ang gagawa noon. Hindi ko na po kaya, Itay. Nahihirapan po akong tingnan at nasasaktan ako sa tuwing nakikita ko siyang ganyan. Nung niya sa matandang kinikilala niya ng ama. Meron, iyo. Pero ayaw yung ipagawa sa akin ni inay mo. Kanya akong pinipigilan noon. Sagot ni Tatang Alfonso sa kanya. Bigla namang umaliwalas ang itsura ni Mang Turco nang kanyang marinig yon. Dahil sa kanyang naisip na hindi pa huli ang lahat, gustong-gusto niya pang makitang masigla at makasama ang kanyang ina-inahan na walang ganoong sakit na nararamdaman. May minana akong isang sandatang galing sa aking lolo, iho. Ang lolo kong noon ay isa sa mga lider ng mga sibilyang lumaban sa mga Hapon. Isang uri ng baril, sinaunang baril. Tika lang, iho, at kukunin ko sa ilalim ng underground. Pansamantala siyang iniwan ni Tatang Alfonso at bumaba ito sa naturang underground. Pagkabalik nito sa itaas ay may bitbit na itong isang mahabang reple, isang sinaunang baril, at wala itong ipinagkaiba kung titingnan sa isang airgun o baril na ginagamit upang umasinta ng ibon. Iyari ito sa purong bakal, kung kaya't may kabigatan ito at may nakabugkos na mga maliliit na mga balang nakalagay sa isang telang lalagyan. Makikitang hirap ang matandang inilapag sa mesang kanilang pinag-iinuman ang nasabing repling yon, at ganoon din ang mga balang nakalagay sa malinis na tela. At pagkatapos ay nagwika ito sa kanya ng, ang baril na ito, iho, ang ginagamit ng mga ninuno ko noong panahon ng Hapon upang pamatay ng mga aswang at mga mangkukulam o mambabarang. Dahil, iho, ang mga balang ito ay gawa sa tinunaw na tanso. Walang kawala ang sino mang aswang o mambabarang kapag tamaan sila nito sa kanilang katawan. Paglalahad sa kanya ni Tatang Alfonso habang hawak na ni Mang Turco ang naturang reple at kinikilatis niya ito. Hindi man niya gamay ito.
pero alam niya kung paano yun gamitin. Samantalang paisa-isa namang inilalabas ni Tatang Alfonso ang mga bala ng nasabing rifle sa lalagyan noon. Noon ko pa, sana gustong gamitin ito sa mag-asawang yun iyo. Ang kaso tumutol si inay mo. Dagdag pang sabi sa kanya ni Tatang Alfonso. Taga saan po ba ang mag-asawang yon? Meron po ba silang mga anak o kamag-anak man lang sa lugar na ito? Tanong niya pa sa ama-amahan. Ang totoo iyo, hindi sila taga rito. Dating tahimik ang lugar na ito. Ngunit nang sumulpot na lamang dito, ang mag-asawang yan ay nagsimula ng magkagulo ang mga tao rito. Ang bawat taong tumututol sa gusto nila ay binabarang nila. Kung kaya't ang iba'y napipilitan na lamang na ibigay ang lahat ng gusto nila, kahit pa'y mga alaga nilang mga hayop at maging mga ari-arian nila at pera kapalit ang kanilang buhay. Yun din ang dahilan kung bakit ang iba sa mga tao rito ay paisa-isa nang umaalis at naninirahan sa malalayong lugar dahil sa takot nila sa kanila. Ibig po bang sabihin, Itay, dayo lamang ang mag-asawang yun dito, na katulad ko? Oo, iyo. At ang dinig ko, nanggaling sila sa probinsya ng Samar at doon sila unang naghasik ng lagim at takot sa mga tao. Pero nakasagupa sila doon ng isang tanyag at taong bertudan o isang antingero. At ang dinig kong usap-usapan pa ay higit raw na mas malakas ang antingherong yon kaysa sa kanila at hinahanting na sila ng bertudang taong yon. Kaya't napilitan silang mag-asawang dito manirahan. Kasalukuyan sila ngayong nakatira sa paanan ng bundok, malayo sa mga kabahayan. Gusto ko po silang makita ng personal, Itay. Huwag na, anak. Baka pag-initan ka nila at barangin ka din. Paalala sa kanya ng kanyang ama-amahan hanggang sa pinutol na ni Tatang Alfonso ang usap-usapan tungkol sa mag-asawa at nagpokus na lamang sila sa tubang kanilang iniinom. Ngunit ang hindi alam ni Tatang Alfonso ay may namumuong plano na sa isip ni Mang Turco, at yon ay ang kitla ng buhay ang mag-asawang mambabarang sa oras na magkaroon siya ng pagkakataong malaman at makita niya ang kinapwepwestuhan ng kanilang tahanan. 3 araw ang mabilis na lumipas, Sir Diaz. Katanghali ang tapat noon, habang abalang-abala si Mang Turco sa pagbubuhat ng kanyang pinutol na kahoy upang dalhin sa ulingan, ay narinig niyang kumahol ng kumahol ang kanilang 2 aso. Hindi biro ang pagkahol ng mga ito. Kahol na agresibo at parang gustong-gusto nang sumakmal. Hinagilap ng kanyang 2 mata ang direksyon ng kubo at doon ay may nakita siyang kausap si Tatang Alfonso na isang matandang lalaki at babae na sa kanyang tansay hindi magkalayo ang kani-kanilang mga edad. Ibinaba niya ang mga kahoy sa damuhan at mabilis siyang lumapit sa kanila habang mahigpit na niyang hawak ang puluhan ng itak na nasa kanyang tagiliran. Pagkalapit niya ay narinig niyang nagsasalita ang matandang lalaking may magaspang na itsura at nasa harapan nito mismo ni Tatang Alfonso. Kumusta ka na, Alfonso? Buhay pa ba ang madamot mong asawa? Huwag kang mag-alala. Uutay-utayin namin ang kamatayan niya. Bakit pa kayo pumunta dito? Hindi pa ba kayo nasiyahan sa ginawa niyo sa asawa ko? At nagawa niyo pang magsalita ng mga ganyan? Magdahan-dahan ka ng pananalita mo, Alfonso. Baka nakakalimutan mo kung sino ang kaharap mo. Nang marinig yun ni Mang Turco, ay naisip na niyang sila na marahil ang mag-asawang mambabarang. Sa galit niya sa kanila, sinitan niya ang mga ito habang siya'y paunti-unti nang papalapit sa kanila. Tama si Itay Alfonso.
lumayas kayo rito bago pa mandilim ang paningin ko at baka maitaga ko sa leeg nyo ang talim ng aking itak at paghiwalayin ko ang inyong mga ulo sa inyong katawan. Dire-diretsong wika niya sa dalawang mambabarang. Huwag iyo! Baka madamay ka! Nag-aalalang sambit ni Tatang Alfonso kay Mang Turco kung saan nakalabas na sa kaluban ang pag-aaring itak ni Mang Turco at iniuumang niya na ito sa dalawang mambabarang. Matapang ka ho? Teka, di ba't ikaw ang kriminal na kasalukuyang tinutugis ng batas? Oo, tama ka. At ang dahilan kung bakit ako naparito ay upang turdukan ang mga buhay nyo, mga etsosera at etsoserong mga mambabarang. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Komedyante ka rin pala ho? Huwag kang mag-alala. Wala kaming balak na isuplong ka sa mga pulis. Katulad ng ginawang pag-ampun sa iyo ng madamot na si Alfonso. Dahil mamamatay ka rin katulad ng ibang lumapastangan sa amin. Imelda, turuan mo nga siya ng leksyon. Ngayon din, sampulan mo siya at iparanas mo sa kanya ang bagsik mo. Ha 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 ha! Huwag! Luciano! Imelda! Huwag niyong gawin yan sa kanya! Pagpasensyahan niyo ang batang ito! Hindi niya alam ang sinasabi niya! Ang nagmamakaawa at nakaluhod na sa lupang si Tatang Alfonso. Subalit nakaumang na ang itak ni Mang Turco sa kanila at nakahanda ng itaga ang itak sa kanilang mga leeg. Ngunit natigilan siya at bigla na lamang siyang namimilipit sa biglaang pagsakit ng kanyang tiyan. Matapos niyang makitang umusal ng dasal at ikinumpas sa ere ng matandang babaeng mambabarang ang kanyang kanang kamay. Sakit-sakit ng tiyan ko. Ang namimilipit sa tindi ng sakit ng tiyan na si Mang Turco. Pagkatapos ay sumuka ito ng buo-buong dugo. Tama na, Luciano! Imelda! Ano ba ang sadya niya't ibibigay ko sa inyo? Bawiin niyo lamang ang ginawa niyo sa kanya! Nagmamakaawa pang muling sabi ni Tatang Alfonso sa mag-asawa dahil sa kanyang labis na pag-aalala sa binatang si Mang Turco. Huwag kang mag-alala, Alfonso. Sampol ko lamang yan sa kriminal na yan. Nang matuto siyang rumespeto sa matatanda, mamaya-maya, mawawala na rin yan sa kanyang katawan. Turuan mo kasi ng magandang asal, Alfonso, ang alaga mong kriminal. Ang sabi naman ng matandang babaeng mambabarang. Tayo na, Imelda. Tandaan mo ito, iho. Ihanda mo na ang kabaho mo at hukay mo dahil nalalapit ka ng ilibing. Pahabol pang wika ng matandang lalaking mambabarang kung saan nagmistulan ng bulating inasinan si Mang Turco sa tindi ng pagsakit ng kanyang tiyan. Mabilis siyang inalalayan ni Tatang Alfonso matapos na tumalikod ng dalawang mambabarang at umalis sa harapan ng kanilang kubo. Nakita pa niyang muling ikinumpas ng matandang babae ang kanyang kanang kamay sa ere at doon lamang nakaramdam ng paunti-unting kaginhawaan si Mang Turco sa kanyang katawan. Sinasabi ko naman sa iyo, iyo, wag na wag mo silang susubukang galitin. Nag-aalalang wika sa kanya ng kanyang ama-amahan habang siya'y inaalalayan itong tumayo mula sa lupang kanyang kinalulugmukan. Samantalang nang hihinamay ay pinilit niyang hinagilap ang direksyon kung saang daan dumaan ang mag-asawang mambabarang upang bumalik sa kanilang tirahan. Hindi maaari ito, Itay. Hindi ko palalampasin ito. Hindi nila ako masisindak. Hingal niyang pagkakasambit sa kanyang ama-amahan. Anong ibig mong sabihin? Iyo! Takang tanong sa kanya ni Tatang Alfonso. Itay,
Mamayang gabi, payagan niyo po sana akong ipahiram sa akin ng armas na sinasabi niyong makakasugat sa kanila. Kinakailangan na nilang mabura sa mundo. Mas masahol pa sila sa tulad kong kriminal. Sa tinurang yon ni Mang Turco sa matanda ay kumunot ang noo nito at paulit-ulit siya nitong pinigilan sa namumuong binabalak niya sa matandang mambabarang. Subalit nagpumilit pa rin si Mang Turco na parang umaatake na naman sa kanyang kaloob-looban ang kanyang pagkatao, ang masamang nakaraang. Pilit na nga niyang kinakalimutan hanggang sa wala na ngang nagawa pa ang matandang si Mang Alfonso, kundi ang ibigay na lamang sa kanya ang kanyang hinihiling. Subalit hindi pa rin siya nagsasawang magpaalala sa kanyang masamang balak na yon. Sige, Eho. Pumapayag na ako sa gusto mong mangyari. Pabuntong hiningang pagkakasambit ng matanda sa kanya habang sa loob ng kanilang kusina hawak na nga niya ang nasabing sinaonang rifling ginamit ng kanyang mga ninuno sa pagkikipagdigma sa mga Hapon noon, at kanya na ring ipinatong sa mesa ng kanilang kusina ang mga balang nakalagay sa maliit na tilang may tali na siyang nagsisilbing lalagyan ng mga ito. Agresibong-agresibo na at parang mabangis na hayop gubat na kung titingnan si Mang Turco, at nakahanda na itong sumunggab kung siya'y titingnan dahil sa makikita na itong apuradong-apurado nang lumipas na ang bawat oras hanggang sa sumapit na nga ang ganap na 10:00 ng gabi ng mismong araw at taong yon. Medyo madilim ang gabi noon, Sir Jess, at may panakanakang pagpatak ang ulan at pabugsong-bugsong ihip ng hangin, sinyalis na merong bagyong paparating. Inihanda ni Mang Turco ang lahat ng kanyang mga kinakailangang dadalhin. Nagdala na rin siya ng flashlight na kanya pang kinuha sa isa sa kanyang mga pinatay. Lalong-lalo na nga, Sir Jess, ang reple at mga balang gagamitin niya sa pagpaslang sa dalawang mag-asawang mambabarang. Isinakbit niya sa kanyang bewang ang matalas at alagang-alaga sa hasang binangon o itak, at dahil sa buo na talaga ang kanyang binabalak na yon at hinding-hindi na nga siya kayang pigilan pa, kung kaya't nagsimula na nga siyang maglakad papunta sa direksyon kung saan naroon ang kubo ng dalawang mag-asawang mambabarang. Palakas ng palakas ang bawat pagbuhos ng ulan at pagbayo ng hangin sa paligid ng gabing yon. Pagkarating niya sa hangganan o sa paanan ng bundok ay may nakita siyang nag-iisang kubo, at ito'y nasa gilid na bahagi ng pilapil o ng palayan. Mabilis siyang naghanap ng kanyang mapagpwepwestuhan upang doon niya balak asintahin ang dalawang matanda, at sumakto namang ng mismong gabing yon ay may nakita siyang isang tipas o bangin, at sa itaas noon, Sir Diaz, ay may mga punong kahoy na merong kasagarang laki. Maingat siyang naglakad papalapit doon, at pagkarating niya doon, kaagad-agad siyang pumwesto sa isang punong kahoy kung saan kitang-kita niya mula doon ang pintuan sa likurang bahagi ng kubo ng dalawang mag-asawang mambabarang. Nakabukas ang pintuan, Sir Jess, sa parting kusina, ngunit malinaw niyang nakikita ang dalawang matandang nasa mesa. Magkaharap ang mga ito, kung saan tanging liwanag lamang ng isang may kalakihang kandila na nakapatong sa mesa ang kanilang nagsisilbing liwanag. Katakataka namang ni hindi man lang ito nawawala ng liwanag kahit pa'y masyadong mahangin ng tagpong iyon dahil sa may paparating na malakas na bagyo. Sa mesa'y nakita niya ang mga kakaibang kagamitang nakapatong doon, mga kagamitang ginagamit nila sa pambabarang o pagsalbahe sa mga taong gusto nilang biktimahin at pahirapan. Nakapatong sa isang bungo ng tao na nasa mesa ang nasabing may kalakihang kandilang may sindi, at parehong nakasuot ng kasuotang itim ang mag-asawang mambabarang na parang sila'y kung titingnan ay parang meron silang ginagawang ritual. Wala na nga siyang sinayang pang pagkakataon, Sir Jess. Dumapa siya sa lupang damuhan
katabi ng katawan ng malaking punong kahoy na kanyang pinapwepestuhan noon. Pinalahan niya ang nasabing sinaunang repling kasalukuyan na nga niyang hawak noon. Kasunod ay itinutok niya ito sa direksyon ng dalawang mambabarang. Kanya munang tinantya ang ihip ng hangin upang hindi siya sumablay sa kanyang gagawing pagpunteriya sa kanila. Umuusal at nakapikit ang mga mata ng dalawang matanda habang sila'y makikitang magkaharap sa mesang nasa kanilang kusina. Kitang-kita yon ni Mang Turco Sergies dahil sa nakabukas ang kanilang pintuang nasa parting kusina. Hawak na ng kanyang daliri ang gatilyo ng reple at mariin niyang sinisipat ang ulo ng matandang lalaking mambabarang dahil sa kanyang naisip na siya ang unang kanyang patutumbahin. Hindi naman siya masyadong nahirapan dahil nga sa hindi kumikibo ang mga ito dahil sa kanilang ginagawang kung anong ritual. Kinalapit niya ang gatilyo ng reple at umalingaw-ngaw ang putok ng gabing iyon. Ngunit laking gulat na lamang niya nang hindi niya tinamaan sa ulo ang naturang matanda. Sumablay siya at kitang-kita pa niya kung papaanong lumihis sa direksyon ng matanda ang bala ng kanyang reple at tumama yon sa dingding ng kanilang kubo. Ngunit ang mas lalo pa niyang ikinagulat at labis niyang ipinagtaka dahil sa kabila ng putok na yon ng reple ay nananatili pa rin ang mga itong nakapikit at umuusal na parang hindi ang mga ito na alarma sa paligid. Muli niyang sinamantala ang pagkakataon. Pinarkahan niya ng bala ang nasabing reple at itinutok sa kanilang dalawa at muli niyang itinutok. Ngunit sa ikalawa at ikatlong pagkakataong ginawa niyang iyon ay nauwi lang din sa wala ang lahat, Sergies. Dahil talagang kusang lumilihis ang bala sa kanilang katawan na para bang ang mismong bala ng reple ang kusang umiilag sa kanilang mga katawan. Mas lalo pang bumayo ng bumayo ang malakas na hangin at pagpatak ng ulan na may kasama ng kulog at matatalim na kidlat sa kalangitan, kung kaya't nag-umpisa na nga siyang makaramdam ng pangangatog ng kanyang tuhod dahil sa ginaw na kanyang nararamdaman, sinamahan pa ng kanyang pagtataka sa mga kakaibang nangyayari sa tuwing kanyang pinupunteriya at ipinuputok ang reple sa dalawang mag-asawang kinatatakutang mambabarang. Paano hindi ko sila kayang patamaan? Bakit parang umiilag ang mga balang aking ipinuputok sa kanilang katawan? Anong ibig sabihin nito? Wika ni Mang Turco sa kanyang sarili habang nakadapa siya at siya'y nakatingin sa dalawang mag-asawang walang kibong nakaupo sa upuang nasa mesa at walang palya sa pag-usal ng mga orasyong may kinalaman sa dilim. Muli pa niyang kinargahan ng bala ang reple upang muli niyang subukang paputukan ang mga ito. Ngunit noong akmang kanya nang sisipatin ang mga ito gamit ang kanyang kanang matay, ganoon na lamang ang kanyang gulat nang biglang namatay o nawalang pusa ang apoy o sindilang mahaba at malaking kandilang nakapatong sa bungo ng tao. Tuluyan na ngang dumilim sa loob ng kubo, lalo na sa parting kusina, dahilan upang hindi na niya maaninag pa ang dalawang matandang mambabarang na yon nang biglang Lakas tangan kayo! Mas pinaaga mo pa ngayon ang iyong kamatayan! Tinig niyang pabulong na pagkakasabi sa kanya ni Tatang Luciano. Ganoon din ang pagkakasabi ng matandang babaeng si Aling Imelda. Humalakhak pa ang mga ito at malinaw nang naririnig yon sa paligid ng sandaling yon. Magpakita kayo, mga animal kayo, mga duwag, mga traidor! Bakit di kayo lumaban ng harapan sa akin? Ha? Magpakita kayo! Ang kanyang hamon sa kanilang dalawa habang kanyang itinututok sa kung saan-saan sa paligid ang liwanag ng kanyang dalang flashlight
ganoon din ang kanyang reple. Yawa ka, Hiho! Ikaw ang traidor at hindi kami! Dahil tinangka mo kaming barilin na hindi namin alam. At nagpapasalamat ako sa aming mga insektong alagang nasa paligid ng aming kubo. Dahil sa sila ang nagsabi sa aming may traidor. May traidor sa aming paligid. At ikaw pala yun, Hiho! Bakit, Hiho? Bakit hindi mo kami kayang patamaan ng bala? Malinaw na malinaw niyang naririnig na sinabi yun sa kanya ng matandang lalaking mambabarang na kahit pa'y malakas ang pagdagundong ng kulog at pagguhit ng kidlat sa kalangitay, ngunit masigit na nangingibabaw sa kanyang pandinig ang kanilang mga boses at hindi niya makita ang mga ito sa paligid ng gabing iyon. Magpakita kayong dalawa. Kailanman ay hindi ako nakakaramdam ng takot sa inyong dalawa. Isa akong kriminal at wala akong kinatatakutan. Pasigaw niyang pagkakasabi sa kanila, subalit huwag mong gayahin ang sarili mo, Hiho. Alam namin takutan ka na ngayon. Pero, sige, total nagmamadali ka nang mawala sa mundo. Pues, pagbibigyan kita. Pagkatapos na muling sabihin yun sa kanya ng matandang lalaking mambabarang, ay paunti-unti na niyang naririnig ang mga tunog galing sa mga laksa-laksa o grupo ng mga kakaibang insekto at sumasaliw sa tunog ng umaalborotong panahon ang mga grupo ng mga insektong iyon hanggang sa ang nasabing tunog na yon, Sir Jess, galing sa mga insekto ay paunti-unti nang papalakas sa kanyang pandinig. Hudyat, napapalapit na ang mga ito sa kanyang kinaroroonan. Nagmistulang anino ng isang dambuhalang anyo ng isang tao ang mga nasabing mga insektong iyon nang ang mga ito'y mahagip ng liwanag ng kanyang dalang flashlight. Aminado si Mang Turco, Sir Jess, at kailanmay hindi niya kayang dayain ang kanyang sarili dahil nang makita niya yon ay nangalisaga ang kanyang mga balahibo sa kanyang buong katawan at sinamahan pa ng panginginig ng kanyang katawan. Nakaramdam siya ng takot ng mga sandaling iyon na sa tanang buhay niya ay noon lamang niya naramdaman. Papalapit na ang mga ito sa kanya habang patuloy niyang naririnig ang mga halakhak galing sa dalawang mambabarang ng gabing iyon. Duwag na kung duwag, bahala na, takbo! Wika niya sa kanyang sarili. Kasunod ay kumaripas na nga siya ng takbo palayo sa lugar na iyon at walang lingon-lingon sa kanyang likuran. Sumuot-suot siya sa mga talahib at hindi na niya alam pa kung saan direksyon siya pupunta. Binaybay niya ang liwanag ng flashlight na kanyang dalang nasa kanyang unahan. Bakit ka tumatakbo, Hiho? Nasaan ang tapang mo? Hindi na lamang niya pinansin yon. Sa halip ay nagpatuloy siya sa pagtakbo ng pagtakbo, subalit hindi pa rin mawala-wala sa kanyang pandinig ang tunog galing sa mga insektong iyon. At parang nasa likuran lamang niya ang mga ito. Mabilis niyang ibinaling ang kanyang paningin sa kanyang likuran at doon niya nakita ang mga insektong nagpupumilit na siya'y sundan upang pagpiestahan ang kanyang katawan. Halos mawala na siya ng pag-asa at parang gusto na nga niyang tumigil dahil sa matinding pagod na kanyang nararamdaman at nagbalak na sana siyang sumuko na at ibigay na sa mga insekto ang kanyang katawan. Sa mga insektong yung nooy, may ilang distansya na lang ang layo mula sa kanyang likuran. Titigil na sana siya sa kanyang ginagawang pagtakbo nang bigla-bigla na lamang siyang lumubog sa isang lupang malambot. Pumailalim siya doon at mabuti na lamang at hindi masyadong malalim ang nasabing lupang yon. Ang nasabing malambot na lupang yon, kinapa niya ito
at inamoy-amoy at doon ay kanyang napagtantong. Isa yung putik, isang tubugan, ulubluban ng kalabaw ang kasalukuyang kinaroroonan niya noon. At ang labis-labis niyang ipinagtataka ay kung bakit tila hindi makalapit sa kanya ang mga insektong iyon na alaga ng mga mambabarang na iyon. Hindi na rin niya naririnig ang boses ng dalawang mambabarang sa paligid. Naisip niyang baka dahil yun sa mga putik na nakabalot sa kanyang katawan, kung kaya't nananatili lamang ang mga itong nasa ere at hindi umaatake sa kanya. Dahil doon ay mas lalo pa niyang pinilublob ang kanyang buong katawan, maging ang kanyang ulo. Sa tubugan ng kalabaw, bitbit niya ang flashlight at ang nasabing sinaunang reple. Nagmistula na siyang taong kalabaw sa gitnang parte ng tubugan ng kalabaw. Wala siyang pakialam kung may mga taiman ng kalabaw doon, kung yun naman ang magliligtas sa kanyang buhay sa tiyak na kamatayan. Ilang sandali lang ng mga oras na yun ay nakita niyang paunti-unti nang nawawala ang mga grupo ng mga insekto sa paligid, at doon na siya umahon sa tubugan ng kalabaw na yon. At sa halip na siya'y bumalik sa kubo ng kanyang ama-amahang si Mang Alfonso, ay nabuo sa kanyang isipang balikan ang dalawang matandang mambabarang. Hinayaan niya ang mga putik sa kanyang mukha at maging sa kanyang buong katawan, at nag-umpisa na nga siyang maglakad pabalik sa kubo ng dalawang mag-asawang pinatatakotang mambabarang. Kasalukuyan pa ring walang liwanag o ilaw sa loob ng kubo ng mag-asawang yon. Pansamantala na ring humupa ang pag-alboroto ng panahon at tumigil na rin ang ulan. Dahan-dahan at maingat siyang naglakad papalapit sa nakabukas na pintuang nasa likurang bahagi ng kubong yon, habang mahigpit na niyang hawak ang nakaumang na reple at ipuputok na lang niya ito sa sino man sa kanilang dalawa. Sa sino man sa kanilang dalawang makita niya, patay na kung patay, Sir Jess. Iyon ang nilalaman ng kanyang isip noong mga tagpong yon. Pagkapasok niya sa pinto ay nahagip ng liwanag ng kanyang flashlight ang dalawang matandang nooy. Magkatabi ang mga itong nakahiga sa papag na kung sila'y titingnan ay parang mahimbing ang kanilang pagkakatulog. Hindi niya inaalis ang pagkakatutok ng kanyang dalang reple sa kanilang dalawa. Nag-aalala siyang baka nagpapanggap lamang na mga tulog ang mga ito. Subalit may kakaiba lamang siyang napapansin sa kanila, dahil sa parang hindi humihinga ang mga ito. Dahan-dahan niyang nilapitan ang mga ito, at ang ginawa niya ay dahan-dahan niyang idinampi sa kanilang mga palapulsuhan ang kanyang kanang kamay. Kumpirmado, Sir Jess, nagmistulang malamig na bangkay ang kanilang mga katawan. Dahil doon, Sir Jess, ay nagpasya na nga siyang iwanan ang mga ito at umalis sa kubong yon sa pag-aakalang wala nang ang buhay ang mga ito. Ngunit nang akmang ihahagbang na niya palabas ng pintuan ang kanyang mga paay, bigla na lamang siyang nakarinig ng isang malalim na paghinga. Yung paghinga nga, parang galing sa malalim na pagkakatulog. At nanggagaling yon sa dalawang matandang mambabarang, otomatiko siyang lumingon sa kanyang likuran at mabilis niyang iniumang sa kanilang dalawa ang kanyang hawak na reple. Subalit sa hindi maipaliwanag na dahilan, Sir Jess, at pangyayaring naganap sa buhay ni Mang Turco, Sir Jess, ay hindi niya magawang kalabitin ang gatilyo ng repleng hawak niya, at makailang beses niya pa itong inulit-ulit na para pang may kung anong pwersa o enerhiyang kumukontrol, at pumipigil sa kanyang gawin yon. Mas lalo pa siyang nanghilakbot at nanginig nang makita niyang paunti-unti nang bumabangon ang dalawang matanda mula sa kanilang pagkakahiga. Nakakatakot ang kanilang mga itsura.
Kung sila'y titingnan, pareho ang mga itong nakapikit. Ngunit kitang-kita niya kung papaanong gumuhit ang nakakatakot na ngiti sa kanilang mga bibig. Inililipad na rin ng hangin at bumubuhaghag ang kanilang mga buhok. Nagtangka na naman sana siyang muling kumaripas ng takbo. Ngunit hindi niya magawang ihakbang ang kanyang mga paa. Nang puntong yun si Jess, isa lang ang nilalaman ng kanyang isip. Tama ang kanyang ama-amahang si Mang Alfonso. Hindi ordinaryong mambabarang lamang ang mag-asawang ito, kundi si Jess. Mataas na uri ang kanilang nalalaman sa pambabarang. Subalit ganoon pa man si Jess, tila ata maswerte pa rin si Mang Turco ng mga pagkakataong yon. Dahil nang tuluyan na nga, iminulat ng dalawang mag-asawang mambabarang ang kanilang mga matay, ay nakita niyang nanlaki ang kanilang mga mata at naging larawan ng pagkalito at pagtataka ang mga ito, na parang sila'y gulat na gulat dahil si Jess, makailang beses pa ang mga itong nagpalingalinga sa paligid. Nawari hinahanap nila si Mang Turco sa paligid. Isa lang ang nasa isip niya ng mga tagpong yon. Hindi siya nakikita ng mga ito. Dala na rin marahil ng mga putik na nasa kanyang buong katawan na siyang nagsisilbing balabal sa kanyang katawan. Nagawa na rin niyang ikilos ang kanyang mga paa, dahilan upang ura-urada niyang itinutok sa kanila ang kanyang reple at kanya itong pinaputok. At ang kanyang unang pinunteriya ay ang lalaking mambabarang. Sakol ito sa kanyang mismong noo at bumulagta ito kaagad, at nakita pa niyang nangisay-ngisay ito sa sahig ng kanilang kubo. Bagamat si Jess isang reple lamang ang kanyang ginamit sa kanila, ngunit pakiramdam niya si Jess ay napakalakas ng pagbuga ng bala noon, dahil halos mawasak ang ulo ng matandang lalaking mambabarang sa lakas ng impact ng bala sa kanyang noo. At doon niya nakitang natataranta na at nahihintakutan na ang matandang babaeng mambabarang na si Aling Imelda. Nagngangawa na ito at kung ano-ano na ang sinasabi. Itinutok ni Mang Turco sa kanyang ulo ang kanyang dalang reple at umalingaw-ngaw ang putok ng reple sa loob ng kubo, kasabay ng pagbagsak ng wala ng buhay na katawan ng matandang babaeng mambabarang sa mismong sahig ng kanilang kubong yon, katabi ng bangkay ng kanyang asawang si Tatang Luciano. Dahan-dahan silang nilapitan ni Mang Turco at nagwika ito sa kanilang, "Mga walang kwentang mambabarang. Putik lang pala, naggaling sa lubluban ng kalabaw ang katapat nyo. Ha 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 ha!" Hambog na pagkakasambit niya sa kanila. Pagkatapos ng sabihin yon, ay kanya pang dinuraan ang mga hitsura ng mga ito ng kanyang mayapot na laway. Iniwan niyang dilat at wala ng buhay ang mag-asawang bantog at kinatatakutang mambabarang. Halos hindi naman makapaniwala sa kanya ang kanyang ama-amahang si Mang Alfonso nang kanyang malamang nagtagumpay si Mang Turco, nakitlan at wakasan ng buhay ang mag-asawang kinatatakutang mambabarang. Subalit kinaumagahan din noon si Jess, ay binisita sila ng kanilang kapitan kasama ang 4 na mga kapulisan at ang kanyang mga tanod, at doon na nga nila nakita itong si Mang Turco. Hindi naman nagtangka pang tumakas si Mang Turco, sa halip ay kusang loob siyang sumuko sa mga pulis na yon. Pasasalamat naman ang iginawad sa kanya ng ilan sa mga residente ng baryong yon dahil sa kanyang ginawang pagpuksa at pagpatay sa mag-asawang mambabarang. Subalit ang ilan sa kanila'y galit at pinamumuhian siya, lalo na ng pamilya ng lalaking kanyang pinatay sa baryong yon. Ikinulong siya ng mismong araw na yon sa mismong bayan doon, ngunit pinangakuan siya ng kanyang ama-amahang si Mang Alfonso na hindi siya magtatagal doon.
Bagamat alam niyang malabong mangyari yun, Sir Jess, o ang ipinangakong yun sa kanya ng kanyang ama-amahan dahil sa kanyang nakita ang kanilang sitwasyon o ng kalagayan ng kanilang buhay. Ngunit bilang pagrespeto at pagmamahal na rin sa kanila, ginantihan na lamang niya ito ng pasasalamat niya sa kanila. Ngunit yun ang kanyang akala. Ngunit yun ang kanyang akala, Sir Jess, dahil hindi pa man dumarating ang kanyang ika-2 linggo ng pananatili sa loob ng kulungay. Inilabas siya doon ng mga pulis dahil sa lahat ng piyansa ay binayaran ng isang matandang lalaki at babaeng kilala din niya. At sila, Sir Jess, ay ang kanyang ama-amahang si Mang Alfonso at kasama nito sa nasabing kulungan ang kanyang masiglang-masigla na parang hindi dumaan sa matinding pagsalbahin ng mag-asawang mambabarang na si Aling Esmeralda. Hindi pa man siya tuluyang nakakalabas ng kulungan, ay niyakap na niya ang 2 matanda dahil sa kanyang labis-labis na pagmamahal at pananabik sa mga ito na itinuturing na nga niyang totoong pamilya at mga magulang. At noong mismong araw na yon, Sir Jess, ay nalaman ni Mang Turco na ang mag-asawang si Mang Alfonso at Aling Esmeralda ay ang nag-iisang may kaya o masasabing mayaman sa kanilang baryo. Sila ang nagmamay-ari ng malawak na lupain at mga niyugan sa kanilang mismong baryo, karangyaan at kayamanang hindi nila kailanman ipinagdamot kahit kanino man. Subalit sadyang may mga taong mapang-abuso ng kapwa, katulad na lamang, Sir Jess, ng mag-asawang mambabarang na halos gustong-gusto nilang ubusin at angkinin ang lahat ng meron sila Mang Alfonso. Subalit nanindigan sila, lalong-lalo na nga, Sir Jess, si Aling Esmeralda, na ang kayaman ng kanilang pag-aari ay hindi maaaring angkinin at mapasakamay ng iba, lalong-lalo na nga, Sir Jess, sa mga taong katulad na lamang nila Tatang Luciano at Aling Imelda, ang mag-asawang mambabarang na mapagsamantala. Hindi naglaon, Sir Jess, dahil nga sa meron ng mga edad, ang mag-asawang si Mang Alfonso at si Aling Esmeralda ay dumating na rin sa puntong pumanaw ang mga ito, at ang lahat ng kanilang mga ari-ari ay kanilang ipinangalan at iniwan sa pangalan at pangangalaga ni Mang Turco, ang taong minsan ang naging kriminal. Ngunit siya ang tumuldok sa kasamaan ng 2 kinatatakutang mag-asawang mga mambabarang. Tunay nga at sadyang napakahiwagan ng mundong ating ginagalawan. Maraming mga nagaganap at nangyayaring kailanmay hindi kayang ipaliwanag nino man. Hanggang dito na lamang po, at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig at pagsubaybay. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.